Manalangin po tayo. Ipagpapatuloy namin, O Diyos, ang pagbubulay sa iyong mga salita sa pamamagitan ng liwanag ng banal na kasulatan. Patuloy, O Diyos, na ilagay mo sa aming puso ang iyong banal na espiritu na magtuturo at magpapahayag sa amin ng iyong banal na mensahe na magbibigay sa amin ng inspirasyon upang maging buhay namin ang iyong mga salita sa araw-araw. Sa pangalan ni Jesus na aming ipinagdiriwa ngayon. Amen. Sinabi mga kapatid ng mga scholars nang bumaba ang ating Panginoong Jesus sa Jerusalem, yun daw po ay ikasampung araw ng Nisan. Alam niyo mga kapatid, ang month of Nisan, it is between April and May. Most probably April 15 to May 15. Ganun po ang kalendaring nila noon. So most probably it was April 25 nang bumaba ang ating Panginoong Jesus papunta sa Jerusalem upang makipagdiwang actually ng Passover. Dahil yung panahon na yon ay pagdiriwang na, nasasakupan na ng pagdiriwang ng Pasko. Sinasabi ni William Barclay, nang bumaba ang ating Panginoon doon sa Jerusalem, hindi yon ordinaryong panahon, kundi panahon yon ng pag-iipon ng mga Israelita, and there was an approximate huge number of people. Sa panahon na yon, sabi ni William Barclay, about or more than 2,700,000 people during that time na sumalubong sa ating Panginoong Yesus. Na yung 2,700,000 people na ito ay punong-puno ng pag-asa at handang-handa ng gawin ang ating Panginoong Yesus na kanilang hari. Hindi lang sila nandoon upang sumigaw at makipagsigawan. Sabik na sabik sila upang gawin na hari ang ating Panginoong Yesus. Sa panahon na yon, very popular na ang ating Panginoong Yesus, lalo na nang mabalitaan nila na si Jesus ay bumuhay ng kanyang kaibigan na si Lazaro. Lalong naghangad ang mga tao na gawin siyang hari. In fact, very alarming yung pagpunta ng ating Panginoong Yesus doon sa Jerusalem. Kaya nagtanong yung mga tao, sino ba yung dumarating? Sabi nila, si Jesus na propeta na galing sa Galilea. Alarming in the sense na nagkuha na ng mga sanga ng kahoy o ng puno yung mga tao. Alam niyo mga kapatid, yung simbolo noon sa Israel, kapag may dumarating na prominenteng tao at kumukuha sila ng mga sanga o dahon ng mga palma, simbolismo yun mga kapatid na handa sila na tumayo at nabubuhay muli yung kanilang pagiging nasyonalista. Sa ibang bayan na nakakasakop, kapag nabuhay na yung pagiging nasyonalista ng mga mamamayan, threat yan sa kanila. Nakakatakot yun. Ibig sabihin, may posibilidad ng pag-aklas. Binuhay mo yung nasyonalismo nila. Yun yung simbolo ng pagkuha ng mga palma. Na yung nasyonalism nila napukaw ng ating Panginoong Jesus. Sabi ng iba, yung asno ay simbolo ng kapakumbabaan. Totoo yun. Pero hindi yun ang nakita ng mga Israelita. It was a king who came in peace. Sinasakyan din naman mga kapatid ng mga hari ang asno noon. Kapag sila ay pumupunta sa mga bayan na hindi naman sila makikipagdigma, ang sinasakyan nila asno. Simbolismo ang asno ng isang noble king na dumarating para sa kapayapaan. Hindi yon foreign sa mga Israelita. Pero kung ang isang hari ay makikipagdigma, oo, mangangabayo siya, sasakay siya sa isang puting kabayo na pangdigma. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, yung pagpunta ng ating Panginoong Jesus was actually in a gesture of a king.
triumphal King. Yun ang pagbabado ng ating Panginoong Hesus. Pero nais kong tingnan natin, mga kapatid, yung isang anggulo nito. Taon-taon nakakarinig tayo ng mensahe tungkol sa pagbaba ng ating Panginoong Hesus sa Jerusalem. Busog na tayo sa mensahe noon. Pero nais kong tingnan natin yung isang bahagi. Ano ang nag-udyok kay Jesus na bumalik sa Jerusalem? Sabi ko kanina, lahat ng tao kanina ay excited sa pagbaba ng ating Panginoong Hesus at ang nakikita nila isang hari na tagapagpanalo, isang haring hahango sa kanila sa anumang uri ng problema, sa anumang uri ng kamatayan, sa anumang uri ng pagkakaalipin. Para sa ating Panginoong Hesus, kung sa atin na ipalagay ang kapagkakataon na yon, napakalaking oportunidad yon. Di po ba, mga kapatid? Hindi ka na mangangampanya, hindi ka na mangungumbinsin ng tao, kumbinsido na ang mga tao sa iyo na ikaw ang gagawing hari. For Christ, it was a great opportunity. Anong oportunidad sa ating Panginoong Hesus? Hindi na siya pwedeng patayin ng mga bumabalak sa kanyang pumatay. Dahil hari na siya. Pagkakataon na rin yon sa ating Panginoong Hesus upang gumanti doon sa palagi sa kanyang nanululigsa at nagsasabing siya'y may demonyo, siya'y matakaw, siya ay nakikipagsalamuha sa mga makasalanan, siya ay hindi Kristo. Pagkakataon na yon ng ating Panginoong Hesus para patayin yung mga sumisira sa kanya. Pero na-frustrate yung mga tao because at the end of the day, hindi nila nakita kay Jesus yung excitement na siya'y iklagay sa trono ng Israel. Hindi nila nakita yung expectation nila sa Panginoon. In fact, yung purpose ng pagsakay niya sa asno to bring peace was not appreciated. The love that brought Jesus back to Jerusalem was not appreciated. Kabaliktaran ang nakita ng mga tao sa panahon na yon dahil hindi tinanggap ni Jesus ang offer na siya'y maging hari. Ano ang nagpabalik sa ating Panginoong Jesus sa Jerusalem? Bago yung panahon na yun, mga kapatid, balikan natin ang kaunti ang kasaysayan ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Days before na bumaba siya sa Jerusalem, nagkaroon ng transfiguration. Di po ba? At doon sa transfiguration, yung kasama niyang mga disipulo, yung tatlong disipulo in particular, isa doon si Peter, ay nag-offer sa ating Panginoong Hesus. Panginoon, dito na lang tayo. Ang ganda na dito ng fellowship na ginagawa natin. Kasama mo yung mga prominenteng tao ng kasaysayan, ng pananampalataya. Dito ka na lang. Pero hindi yun pinakinggan din ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, bababa tayo sa Jerusalem. Kung tutusin, yung panahon na yon was also the great opportunity for Jesus Christ to live in peace. Pwede niya ng talikuran lahat. At papuntahin niya na lang yung mga tao doon sa kanyang harapan. Nakikita niyo ang liwanag na ito? Maniwala kayo sa akin na ako ang anak ng Diyos. Madali niya nang sabihin yon. Nandoon yung glory. Pero hindi bumenta kay Jesus yung offer ni Peter na doon na lang sila magdiwang at magkaroon ng fellowship. Bumaba sila sa Jerusalem. Ang rason ng ating Panginoong Hesus ay simple lang at ito ang mga bagay na nais kong baunin natin ngayong umaga sa ating buhay. Bumaba si Jesus sa Jerusalem to fulfill the purpose of His Father. To fulfill the purpose of His Father. Alam niyo, mga kapatid, napakadaling magsimula ng tama, sabi ng marami. Pero napakahirap tapusin yung iyong sinimulan ng tama.
It is always easy to start right, to begin right. But it is so hard for us to finish right. Bakit? Sa lahat, nagsisimula, lagi tayong excited. Lagi tayong may pangarap, ito tayo dito, ito natin, ganito natin, ito gagawin. Pero kapag dumating na yung mga obstacles, mga kapatid, yung mga bagay na kumukontra sa atin, yung mga bagay na sumasagka, yung mga pagsubok ng buhay, unti-unting nagdi-diminish yung excitement, yung passion, until the time na makita mo yung sarili mo, ayaw mo na. Hindi madaling magtapos ng tama. Ipinakikipaglaban ito. At matatapos lang ito ng tama, mga kapatid, ng isang tao na mayroong malinaw na pangitain. To Christ, the fulfillment of that purpose was His vision. Jesus Christ has a clear vision. At ito'y sundin yung kalooban ng kanyang Ama. Alam niyo, mga kapatid, yung mga taong may malinaw na pangitain, ito yung nakakapagtapos. Ito yung nakakapagsimula ng maayos at nakakapagtatapos ng maayos. Hindi ito nagagawa ng mga taong walang pangitain. Kadalasan, ang nagagawa lang ng mga taong walang pangitain ay ang mangarap, mag-daydreaming. Madali lang magsalita kasi, mga kapatid eh. Maraming tao, there are so many people who just love to talk. But they cannot materialize anything. Di po ba? Oh, ito ang gagawin natin. Pagdating pastor ng 2015, hologram na. Para yung mga kapatid nating hindi nakakapagsimba, doon ka na lang mag-appear sa kanilang buhay, sa kanilang mga tahanan. Pag ikaw din, pastor, medyo tinatamad, hologram dito, akala nila ikaw ang nandoon. Di makikinig sila, pastor, sa iyo kahit wala na tayo. Ang malungkot dyan, pastor, baka hologram na rin yung offering. At yung mga program, puro na lang hologram, wala na yung mga tao, natutulog na. Pero yun ang dream. That is just a daydreaming. Pero hindi mangyayari. Pastor, kailangan, pagdating ng panahon na yun, tayo ay ganito na ganyan. Sandali. Ang daming ng taong sinasabi na akala natin magaganda, novel, sa pagtingin mo, sa imagination mo. Pero yun pala, mga kapatid, ay singaw lang na mga salita dahil hindi bunga ng pangitain. Anumang sinasabi ng tao na hindi naman bunga ng pangitain, na uuwi sa wala. O kahit paman may mga taong gumagawa, kung hindi naman ito bunga ng pangitain, gagawa ka lang ng gagawa, mapapagod ka lang hanggang huminto ka na wala ka namang mararating. There are so many people who keep on working but cannot finish well dahil walang pangitain. Ano pa yung ugali ng taong wala namang pangitain? May mga tao, dahil walang pangitain, it's so easy for them to withdraw. Ito yung mga mukha daw na pitipaklong, na kapag napuna mo at ikinurek mo, aalis, mawawala, dahil wala namang pangitain. Ito yung mga pag-uugali ng taong walang pangitain. Mga kapatid, mayroon po ba tayong pangitain? Amen. So, mga kapatid, ini-expect ng Diyos na hindi lang tayo magsasalita, imamaterialize natin yung mga sinasabi natin. Ini-expect ng Diyos na hindi lang tayo gawa ng gawa, matatapos natin yung ating ginagawa ng maayos. Ine-expect ng Diyos na hindi tayo basta susuko, magpapatuloy tayo dahil sinasabi natin na ang pangitain ay mula sa Diyos. And if it is from God, hindi mapapakali ang Diyos hanggat hindi ito nangyayari. Pangyayarihin niya ito.
I am convinced that the Lipa Evangelical Church has a clear vision from God. Amen? Naniniwala tayo doon. At bumabagtas tayo doon. Pero mga kapatid, katulad ng sinabi ko, nagsimula tayo lahat na excited na gawin yon. Natuwa tayong ipinakita yan sa atin ng Diyos. Pero merong sa daan na mga pagsubok. It is easy to start right. But remember, it is not easy to finish right. Liban na lang na huwag kang bibitaw sa pangitain. Ang pangitain ang nagbibigay sa atin lagi ng lakas ng loob. Ito ang nangyari sa ating Panginoong Hesus. Ang daming pumigil sa ating Panginoong Hesus. Ang daming kumontra sa ating Panginoong Hesus. And even His disciples, nagsasabi, huwag ka nang tumuloy, Panginoon. Pero nagpatuloy siya. Alam niyang mamamatay siya doon. But He also knew, because of that vision, that beyond grave, there will be a glorious victory. There will be a crown. Kaya hindi siya natakot. Mga kapatid, ito ang kagandahan kapag ikaw ay nasa vision. Maraming pagsubok kang dadaanan. Totoo yun. May mga discouragement. But if you continue on that vision that God has given you, God Himself will see to it na matatanggap mo ang korona ng kapanalunan, and you will celebrate for that life that God will be giving you on that day. Hindi lang doon, after the resurrection, after our resurrection, even in this world, ipakikita sa iyo ng Diyos ang iyong kapanalunan dahil naging tapat ka sa pangitain. That is the promise. That is the faithful promise of God. Bumalik si Jesus sa Jerusalem. Not only to fulfill the promise of God, the purpose of the Father, but with a clear purpose of saving us. A clear purpose of saving humankind. Mga kapatid, in the vision that God has given us, may dalawang bagay na pinakikita at tinuturo sa atin ng Diyos sa araw-araw. At itong itinuturong ito, dinemonstrate ito ng ating Panginoon sa atin. Una na, Jesus Christ was able to fulfill the purpose of the Father and was able to save humankind because first and foremost, Jesus Christ loved His Father. Tayo tinatawag ng Diyos to love God above all else. We are here to love God. Sabi natin, loving God. Walang sino mang tao na makapagpapatuloy kahit may pangitain kung walang pag-ibig sa kanyang puso. Sabi ng isang nanay, anak, yan ang babaeng yan ang pakasalan mo. Bakit ho? Mayaman yan. May pinag-aralan. Ang galing yan. Asyendera yan. Pakasalan mo na. Maraming gumawa noon. Pero at the end of the day, malungkot sila, bigo sila. Pero may mga lalaki na sabi nila, Nay, hindi pwede. Bakit? For a simple reason. Kahit lahat na yata ng ganun, maganda, mayaman, may mamanahin, may asyenda, may kariton, kung ano man ang gamit ng pakakasalan. May mga nagsasabing, simple lang ang rason, hindi ko kaya dahil hindi ko naman mahal. It will be a hell for me na pakasalan ko ito na wala naman akong nararamdaman na pag-ibig. Di po ba? Di po ba? Hello? Mga kapatid, ganun din sa Diyos. It is impossible for us to follow the will of God for our lives if you don't love God, if we don't love God. That is the first and most important commandment.
We have to love God with all our mind, with all our strength, with all our soul, with all our being. That is a must. You can never get near to God without loving God. Jesus Christ was able to fulfill the purpose of His Father because He loved the Father so much. Ito rin tayo, mga kapatid. Hanapin muna natin, mahalin natin ang Diyos. Higit sa ano pa mang bagay. Dahil kahit gaano kasimple ng iyong ginagawa, hindi man yan na-appreciate ng tao. Kung ginagawa mo yun as a response of your love for God, sa Diyos, napakahalaga ito. Walang kasing halaga ito. Napaka-importante nito. Jesus Christ was able to save us because of His love for our Father. Ang nakita nito, mga kapatid, na kapahayagan ng buhay ng Panginoong Hesus ay simple lang, pagsunod. He loved the Father so much, kaya sumunod siya. Hello? You say you love God? We say we love God? Then, sundin natin siya. Let it be na yun ang pinakamataas na desire ng puso natin, sundin natin siya. Pangalawa, He loved us. He loved the people. Yun din ang sinasabi sa atin, loving God and loving people. Kailangan natin pag-aralan magmahal. Because it is impossible for us to give our life for somebody's sake, for the sake of somebody, if you don't love that person. Di po ba? Di po ba? Imposible, mga kapatid, na ibigay mo ang buhay sa isang taong hindi mo naman mahal. Magagawa mo ng magsakripisyo ng buhay na yan, ng iyong panahon, ng iyong talento, kung mahal mo ang iyong kapwa. Pwede kang magtiyaga sa cell group mo if you are starting to love people. Pwede kang magtiyagang magsimba if you are starting to love people. Pwede kang magtiyaga, mag-intercede, manalangin if you are starting to love people. It is impossible for us to do all this if we don't love them. Nagtsatsaga tayo dahil mahal natin ang ating kapwa. At kahit yung salitang tiyaga, nawawala ng saysay. The word sacrifice is no longer in the vocabulary for the person who loves. Bakit? Hindi na sa kanya sakripisyo kahit ang pagbigay niya ng kanyang buhay. Because He loved. Ito ang rason kung bakit bumaba si Jesus sa Jerusalem. He loved God and He loved us. And this is also the same kind of inspiration that God is trying to tell us now. For us to be able to fulfill the calling as a church. Let us love God and love people. Let us love the people. Ano ang nag-udyok kay Jesus para bumaba sa Jerusalem? It is to give us back that dignity. Gusto niyang ibigay uli, ibalik sa atin yung dignidad na nawala sa atin. Alam niyo, mga kapatid, nang nagbubulay ako dito, mga kapatid, na i-imagine ko yung G12. Alam niyo ang purpose, yung ating aim, yung dream natin is to make all members leader of leaders. To make us leaders of leaders. That is giving back our dignity.
Na dati sinalaula tayo ni Satanas na sinasabi sa atin, wala kang magagawa, wala kang kaya, nakakahiya ang iyong ginagawa, wala kang pinag-aralan, wala ka lahat. Pero nang ibinigay sa atin ng Diyos yung vision na ito, sinasabi natin, even to the simplest person in this church, sinasabi natin, you are a potential leader. We are giving back that dignity that God would want us to have. Dignity. Yung buhay na nais niyang mapa sa atin uli. Imagine niyo yan, mga kapatid. Hindi ka simpleng tao. Binibigyan natin ng pag-asa yung tao na maalaman uli, madiscover niya uli kung sino siya sa harapan ng Diyos at kung ano dapat siya. Hello? Hindi ba kayo excited noon? Ako'y excited na excited dito. Tingnan mo kapatid ang kapatid mo. Tingnan mo, nakikita mo sa kanilang isang leader? Di ba yung kapatid mo leader? Do you believe na yung katabi mo ngayon is a leader, a quality leader of God? That is our vision. Wala sa ating miyembro lang. Dahil ang miyembro daw ay spectator lang. Kundi lahat tayo disciples. Pag sinabi mong disciple, they are always a potential leader. Ano ang ibig sabihin ng salvation sa atin ngayon, mga kapatid? It is finding your life. Knowing and understanding your purpose. Knowing your dignity as a person, having a great joy, tinatamasa mo yung kagalakan ng buhay, and that can only be brought back by ng mga tao na na-regain niya yung kanyang dignity sa pamamagitan ng kanyang pagtalima sa Diyos. Ito ang purpose ni Jesus kung bakit siya bumaba sa Jerusalem. To give us back that dignity that was stolen by Satan from us. Doon sa mga anak ng Diyos, kapatid, may dignidad ka. Quality person ka. Leader ka. Amen? You are all leaders. We are all leaders. Hindi tayo mga ordinaryong tao. Ito ang ibig natin sabihin, kaya natin sinasabi ngayon, Jesus Christ went back to Jerusalem triumphantly because He fulfilled the law and the prophets. He gave us back our salvation, our dignity. Purihin ang Diyos. Amen. Bago po ang banal na hapunan, pakinggan po natin ang handog sa Panginoon na awit ng mga munting bata.
Panalangin natin sa Panginoon ang mga batang ito. Maraming salamat, O Diyos, sa kapahayagan ng pananampalataya ng mga batang ito. Ang pagkilala sa iyo, Diyos, na ikaw ang pinakamaningning sa lahat sa kanilang buhay. Ipinahayag ng kanilang awit. Ama, pagpalain mo sila, palakihin mo sila, Panginoon, sa iyo na nakakakilala at patuloy na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain mo, O Diyos, ang kanilang pananampalataya. Ingatan mo sila sa iyong mapagpalang kamay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa atin pong paghahanda sa banal na hapunan, tinatawagan ko po ang matatanda ng iglesia na pumunta sa unahan upang makiisa sa gawaing ito habang inaawit natin ang awit ng paghahanda. Tayo ngayon ay nagkakatipon sa harap ng dulang ng ating Ama.
Naririto tayong lahat upang ipagdiwang ang gawain ito kasabay ng pag-alaala natin sa kanyang kabutihan, sa kanyang lahat na mga ginawa para sa ating buhay. Naririto tayong lahat upang alalahanin ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang ginawang pagsasakripisyo, pagbibigay ng buhay para sa ikaliligtas nating lahat. Tayo nag-iipon dito. Inaalaala natin ang isang Panginoon na nagmahal sa atin ng labis. Nagmahal ng labis doon sa mga alipin na hindi karapat-dapat. Ibinigay niya ang buhay sa kanila at iniligtas sila at pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Naririto tayong lahat, hindi dahil sa tayo ay karapat-dapat, kundi dahil pinaging dapat niya tayo sa kanyang harapan. Hindi dahil sa tayo ay mga banal, kundi dahil pinaging banal niya tayo sa pamamagitan ng paghuhugas niya sa atin ng kanyang banal na dugo. Nag-iipon tayo dito upang alalahanin hindi lamang ang mga bagay na ginawa niya sa atin, kundi alalahanin din naman natin at tanawin ang kanyang pangako na siya'y muling babalik upang tayo ipunin niya sa kaharian ng ating Ama. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon ay ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi, bago ipinagkanulo ang ating Panginoong Hesus, tinipon niya ang kanyang mga alagad sa isang hapagkainan. At habang sila'y naghahapunan, kinuha niya ang tinapay at ito'y kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, "Ito ang aking katawan na pinagpira-piraso para sa inyo. Kunin ninyo ito, kanin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang saro at kanyang sinabi, "Ito ang saro ng aking bagong pakikipagtipan sa inyo. Saro ng aking dugo na ipinabubuhos para sa inyo at para sa ikaliligtas ng marami. Kunin ninyo ito, inumin ninyo bilang pag-alaala sa akin. At lagi niyong tatandaan na hindi na ako muling iinom mula sa katas ng ubas na ito hanggang sa ito'y muli kong inuming kasalo kayo sa dulang ng aking Ama." Tayo po'y saglit na manalangin. Sa oras na ito, Diyos, narito ang iyong bayan na nagkakatipon upang alalahanin ang banal na hapunan na iyong ibinili na amin na lagi naming gagawin ng madalas. Sa aming pag-iipon ngayon, upang ipagdiwang ang iyong tagubilin sa amin, naririto rin kami upang alalahanin ang lahat ng ginawa mo sa amin na ngayon ay tinatamasa naming kaligtasan. Kasabay nito, O Diyos, ang pagpapasalamat dahil sa labis-labis na pag-ibig mo sa amin na nagbunsod sa amin sa buhay na kasama ka. Ama, anuman ang mga bagay pa sa aming puso na hindi namin alam, na nag-aalis ng aming karapatan sa iyong harapan, kung mayroon man kaming karumihan pa, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, at sa tulong ng banal na Espiritu, binubuksan namin ang aming mga puso. Linisin mo po kami ng lubusan upang ang pagtanggap namin ng banal na hapunan ay maging pagpapala sa amin at mag-udyok sa amin ng paglalim pahigit ng aming pananampalataya sa iyo. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang mga elementong ito na buhat sa simpleng kagamitan ng mga ito. Magamit namin ito sa pinakamataas at pinakamarangal mong layunin, na ito ay magsimbolo ng katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Ipatong mo kung gayon, O Diyos, ang iyong mapagpalang mga kamay sa mga elementong ito, upang mula sa ordinaryo niyang kagamitan, magamit namin ito sa banal mong layunin. Samahan mo kami ng patuloy, gaya ng iyong pangako sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon ay ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi bago ipinagkanulo ang ating Panginoong Hesukristo, inipon niya ang kanyang mga alagad sa isang hapagkainan. At habang sila'y naghahapunan, kinuha niya ang tinapay at ito'y kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, "Ito ang aking katawan, pinagpira-piraso para sa inyo. Kunin ninyo ito, kanin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Sa gayon din namang kaparaanan, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang saro at kanyang sinabi, "Ito ang saro ng aking bagong pakikipagtipan sa inyo. Saro ng aking dugo na pinabubuhos para sa inyo at para sa ikaliligtas ng marami. Kunin ninyo ito, inumin ninyo bilang pag-alaala sa akin. At lagi niyong tatandaan na hindi na ako muling iinom mula sa katas ng ubas na ito, hanggang sa ito'y muli kong inuming kasalo kayo sa dulang ng aking Ama." Mga kapatid, narito ang dulang ng ating Panginoon. Masaya natin itong pagsaluhan. Lord, help me to live this life as a living sacrifice, holy and pleasing to you. Make my worship pure, make my love endure, melt away my pride, Lord, renew my mind. Help me to live for you only, to reflect your glory, to be as one called by my God, that you be seen as beauty by the life you live through me. Be glorified, oh God, and help me to live. Help me to live. Help me to live this life as a living sacrifice, holy and pleasing to you, Lord. Help me to live this life as a living sacrifice, holy and pleasing to you. Make my worship, Ngayon, humayo kayo. Taglayin ninyo sa inyong buhay ang mga pagpapalang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng banal na hapunang ito. Sumainyo ang kanyang kapayapaan
ang kanyang kagalakan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Help me to live for you only, to reflect your glory, to be as one called by my God, that you be seen as beauty by the life you live through me, be glorified, oh God, and help me to help me to help me to live this life as a living sacrifice, holy and pleasing to you. Lord, help me to live this life as a living sacrifice, holy and pleasing to you. Make my worship pure, make my love endure, melt away my pride, Lord, renew my mind. Help me to live for you only, to reflect your glory, to be as one called by my God, that you be seen as beauty. Ngayon, humayo kayo. Taglay ninyo sa inyong buhay ang mga pagpapalang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng banal na hapunang ito. Humayo kayo na sa inyong buhay taglay ang kapayapaan at ang kagalakang nagmumula sa ating Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Help me to live this life as a living sacrifice, holy and pleasing to you, Lord. Help me to live this life as a living sacrifice, holy and pleasing
to live this life as a living sacrifice, holy and pleasing to you. Lord, help me to live this life as a living sacrifice. Ngayon humayo kayo. Taglayin ninyo sa inyong buhay ang kapayapaang kaloob ng Diyos at ang kanyang mga pagpapala sa pamamagitan ng banal na hapunang ito. Humayo kayo. Taglay ang kagalakan sa pangalan ng nag-iisang Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Help me to live for you only, to reflect your glory, to be as one called by my God, that you be seen as beauty by the life you live through me, be glorified, oh God, and help me to live. Help me to live. Help me to live this life as a living sacrifice, holy and pleasing to you, Lord. Help me to live this life as a living sacrifice, holy and pleasing to you. Make my worship pure, make my love endure. Melt away my pride, Lord, renew my mind. Help me to live for you only, to reflect your glory, to be as one called by my God, that you be seen as beauty by the life you live through me, be glorified, oh God. Help me to live for you only, to reflect your glory, to be as one called by my God, that you be seen as beauty by the life you live through me, be glorified, oh God, and help me to live. Help me to live. Ngayon humayo kayo. Taglayin ninyo sa inyong buhay ang mga pagpapalang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng banal na dulang nito. Humayo kayo. Taglay ang kapayapaan at ang kanyang kagalakan sa pangalan ng isang Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Help me to live this life as a living sacrifice, holy and pleasing to you. Lord, help me to live this life
to live this life as a living sacrifice, holy and pleasing to you. Make my worship pure, make my love and joy melt away my pride. Lord, renew my mind. Ngayon humayo kayo. Taglayin ninyo sa inyong buhay ang mga pagkapalang kaloob ng ating Diyos sa pamamagitan ng banal na dulang na ito. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at ang kanyang kagalakan sa pangalan ng nag-iisang Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po Ama sa oras na ito. Salamat Panginoon dahil pinapagindapat mo ang bawat isa sa amin upang makibahagi sa iyong banal na hapunan. Nawa Panginoon, ang gawaing ito ay patuloy na magawa namin Panginoon. Na patuloy Panginoon na bulayin namin sa aming mga sarili. Bulayin namin, Panginoon, sa aming puso at isipan na hindi ito dapat maging isang ritual lamang, Panginoon. Kung hindi sa tuwing magtetay kami, Panginoon, ng banal na hapunan, maalala namin, sariwain namin, Panginoon, sa aming mga puso, kung gaano mo kami minahal, kung gaano mo, Panginoon, inibig ang iyong mga anak, na Panginoon, sa hirap na iyong binuta, Lord God, binigyan mo po kami ng buhay, binigyan mo kami, Panginoon, ng kaligtasan, Panginoon. Lord God, ito po yung ipaunawa mo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Na napagtagumpayan mo na, Panginoon, doon sa krus, ang anumang banta ng kaaway, Panginoon, na Panginoon, ikaw ang nagbigay rin ng katagumpayan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Help me to live for you only, to reflect your glory, to be as one called by my God, that you be seen as beauty by the life you live through me, be glorified, oh God, and help me to live. Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ni numan. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Tinatawagan po ang mga diakon na sa paglikom ng handog.
There's a struggle that is for to be welcome, to be careful, to be adored. Today, where our lives is more than years, there's a struggle to belong, to be free, to be a gift to everyone. We call our families, rise up and raise your hands as one. Come show that love all the children need to walk. We call our families, share the treasure that's in your hands. What can save us now? What can lead us now? What can make us all we want? Only selfless love, and Jesus showed the world that only selfless love can bring 100-fold. Oh, fathers, mothers, brothers, sisters, all, where peace and mercy reign, where faith and hope remain, where life begins and ends in God's embrace. Calling our families, let's make it happen through only selfless love. Like the Holy Family with Jesus, Joseph, and Mary. Hope is where the begins. Love rejoices, love embraces. We call our families, rise up and raise your hands as one. Come show that love that all the children need to want. We call our families, share the treasure that's in your hands. What can save us? What can lead us now? What can make us all we want? Only selfless love, and Jesus showed the world that only selfless love can bring 100-fold. Oh, fathers, mothers, brothers, sisters, home, where peace and mercy reign, where faith and hope remain, where life begins and ends in God's embrace. Calling on families, let's make it happen. Calling on families, let's make it happen through only selfless love. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat nga po, Ama, sa mapakagandang umaga. Salamat, Ama, sa pagsama mo sa amin, sa pagpuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat dahil dama namin, Ama, ang iyong presensya. Sa inawit ng koro, sa iyong mensahe, Panginoon, nilokoban mo kami ng iyong banal na Espiritu. Nawa, Panginoon, ang hamon mo sa amin ay madama namin at maipakita namin, Panginoon, sa iyo
sa pamagitan ng aming pagsunod. May pakita namin, Panginoon, kung gaano ka namin kamahal, sapagkat nakita namin, Ama, kung paano mo kami minahal dahil ibinigay mo ang iyong bugtong na anak sa amin. Ama, narito rin po ang aming mga handog. Isang paraan ng pagpapakita namin ng pagmamahal sa iyo. I-bless mo, Panginoon, ang mga salaping ito. Nawa, Panginoon, magamit namin ito sa pagpapalaganap pa ng iyong mga mensahe dito sa lupa. Gayon din, Panginoon, patuloy mong i-bless ang bawat isa sa amin, ang mga hanap buhay namin, ang mga katawang lupa namin, Panginoon. Patuloy mo kaming palakasin upang kami ay patuloy na makapaglingkod sa iyo. Ipakita mo nawan, Panginoon, sa amin ang regalo mo sa amin upang sa ganon, Ama, magamit namin ito sa paglilingkod sa iyo. Ito po ang aming samo at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Patuloy nating iyuko sa Diyos ang ating mga ulo. Ating ipahayag sa Kanya ang ating mga dalangin. Narito siya sa ating kalagitnaan.
Mataman ka niya, kapatid, na pinakikinggan. Batid niya ang dalangin ng ating mga puso. Malaya natin itong sabihin sa Kanya. Praise your holy name, God. Ang ating mga takot, ang ating mga alalahanin, ang ating mga panghihina, ang ating mga hangarin, lahat ito'y itaas natin sa Diyos. Praise your holy name, O God. Sa iyong banal na harapan, O Diyos, patuloy ng iyong bayan ay lumalapit sa iyo. Sa pagtalima sa iyong sinabi sa amin, na huwag kaming maghinawa sa pananalangin sa pagpapahayag ng aming mga buhay sa iyo. Sinasabi rin ng iyong mga salita na aming dalhin sa harapan, sa paanan ng iyong krus, ang lahat ng aming mga dalahin upang makasumpong kami ng kapahingahan. Narito ang iyong bayan, O Diyos. Batid mo ang mga individual nilang dalangin sa iyong harapan. Marahil, O Diyos, hindi lamang sila nananalangin para sa kanilang sarili, kundi maging sa kanilang mga mahal sa buhay. Maaring aming mga kapatid na ngayon ay mayroong mga kalungkutan sa kanilang puso. Mga kapatid namin na hindi alam ang direksyon ngayon ng buhay dahil sa kaguluhan na kanilang kinakaharapan. O Diyos, ini-extend namin sa kanila ang aming mga dalangin. Ipatong mo ang iyong mapagpalang kamay sa kanila, O Ama. Padaluyin mo sa kanila ang kapahingahan, ang kapanatagan. Panumbalikin mo ang kanilang buhay sa iyo kung sila man ay nanghihina, nasa gitna ng mga pagsubok. Na kung paano, O Diyos, ipinadamo sa kanila ang iyong pagkalinga sa kanila sa mga nagdaang araw, sa kanilang mga pagdiriwang ng buhay, sa kanilang mga tagumpay, O Diyos, na aming mahigit na madama ng aming mga kapatid na ito ang iyong pagkalinga ngayon. Umaasa kami sa iyong pangako na walang sino mang makakaagaw sa kanilang buhay sa iyong mga kamay. Iingatan mo sila. Marahil may mga kapatid kami na may mga karamdaman. Maaaring hindi namin sila kasama ngayon. Hindi malayo, O Diyos, ang iyong paningin. Lahat ng iyong mga anak, O Diyos, ay dinadala mong kusa sa iyong banal na harapan upang sila'y pangalagaan. Idampi mo po ang iyong mapagpalang kamay sa mga kapatid namin na may mga karamdaman. Hindi lamang, O Diyos, sila na mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman, kundi maging ang aming mga kapatid na narito ngayon. Na marahil sila rin ay may taglay na karamdaman, ngunit hindi nagiging sagabal ang karamdamang ito upang humarap sa iyo at patuloy na magmithi na makapanambahan sa iyo. Ama, iyuko mo sa kanila ang iyong mapagpalang kamay, ang mukha mo, Panginoon, sa kanila, at idampi mo sa kanila ang iyong mapagpalang kamay. Padaluyin sa kanilang kagalingan ayon sa iyong pangako sa amin. Ikaw ang manggagamot namin. Huwag mong payagan na lumabas sila sa tahanan mong ito ngayon. Nataglay pa rin ang karamdaman. Bagkus ang kagamutan at ang pag-asa. Hindi lamang, O Diyos, ang mga pisikal na karamdaman ang idinadalangin namin sa iyo, kundi ang iba't ibang kalalagayan ng mga kapatid namin na ngayon ay narito sa iyong banal na harapan, na dumudulog sa harapan ng iyong altar. Ang ilan sa kanila ay nakatayo. Ang ilan sa kanila, O Diyos, ay naninikluhod. Ang kanilang pagdulog sa iyong banal na harapan ay tanda
ng pag-asa na sa iyo lamang harapan, Panginoon, matatagpuan nila ang anumang kasagutan sa kanilang mga dalangin. Buksan mo, Ama, ang durungawan ng langit. Ibuhos mo sa mga kapatid na ito ang pagpapala mo. Busugin mo sila, Panginoon, ng iyong mga pagpapala. Ipagkaloob mo sa kanilang kapapunuan sa kanilang mga dalangin ngayon. Kung sila'y nangangailangan ng kasagutan sa kanilang mga buhay, matagpuan nila ito sa iyong harapan ngayon. Kung nangangailangan sila ng buhay at kabuhayan, masumpungan nila ito sa iyong harapan ngayon. Kung sila nangangailangan ng kagalingan, lakas ng loob, panunumbalik ng kanilang pag-ibig sa iyo, masumpungan nila ngayon ito sa iyong banal na harapan. Tanggapin mo rin, O Diyos, ang aming mga pasasalamat. Sa mga tagumpay na ipinagkaloob mo sa iyong mga anak, sa mga kapatid na binigyan mo ng realisasyon ng kanilang mga minimiti, sa mga estudyante na nagsipagtapos at pinagtagumpay mo, Ama, lahat ito, O Diyos, ipinagpapasalamat namin sa iyo. Tanggapin mo ang aming pasasalamat kasama ang aming mga buhay, O Diyos. Magsilbi itong isang mabangong insenso sa iyong banal na harapan, O Diyos. At ang iyong kagalakan, maging kalakasan namin, maging patuloy na inspirasyon namin upang kami makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Tanggapin namin kung gayon, O Diyos, ang iyong makalangit na bendisyon ngayon sa pamamagitan lamang ng aming Panginoong Hesus at sa tulong ng iyong banal na Espiritu. At ngayon, purihin natin ang Diyos. Siya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagdadala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Siya lang ang Diyos at ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una hanggang ngayon at magpakailan paman. Amen. Magandang umaga po sa inyo.